Hi, this is Brother Rex America. Muli po ay nandito tayo sa palatuntunan ng Panginoon dito po sa Channel of Blessing over Take Over Holy Spirit YouTube. At ibinabahagi ko rin po dito po sa Facebook. Ano po mga kapatid? Ang guys ko pong ating pag-usapan ngayong umagang ito mga kapatid ay kung paanong ang Panginoon ay bakit siya naging tao at nakipabayan sa atin. Mahalaga po ang dapat nating matunghayan ngayon sa banal na kasulatan. Mga kapatid, sinasabi po ng kanyang salita na si Kristo sa pasimula pa ay salita, mga kapatid, at ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos. Yan po ay nakasulat sa John chapter 1 verse 1. Ang sabi nga po roon sa wikang Banyaga, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." At sabi po sa John chapter 1 verse 14, "And the Word became flesh and dwelt among us." Yan. "We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth." So mga kapatid, makikita po natin dito ang katotohanan na kung saan ay nagpapakitang ang Diyos ay nagkatawang tao sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Tunay po na mahalaga ang pagtungo ng Panginoon dito sa lupa. Bakit siya pumunta at bakit siya nagkatawang tao? At makikita po natin sa wikang Banyaga, sinasabi ng kanyang salita, Jesus came to the world for a special purpose. Napunta po rito sa mundong ito ang Panginoong Jesucristo dahil sa isang napakahalagang layunin. A very special purpose. At makikita po natin dyan na ang isang purpose ng Panginoon ay upang i-rescue ang mga tao mula sa kapangyarihan ng kaaway. At sino po ang kaaway na ito? Ito po ay ang ating matinding kaaway, si Satanas. Sabi po ng Luke chapter 19 verse 10, "For the Son of Man came to seek and to save what was lost." Napunta po rito ang Panginoon Kristo upang iligtas ang mga naliligaw. Bakit naligaw? Sapagkat dahil po sa kaaway. At makikita po natin sinasabi rin ng Matthew chapter 20 verse 28, "The Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many." Napunta raw po dito ang anak ng tao upang siya po ay maglingkod, hindi upang siya ay paglingkuran, at magbigay ng buhay sa lahat para sa mga para tubusin ang marami. So yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang layunin ng Panginoon is to give His life as a ransom to buy us back. Mga kapatid, sapagkat tayo po ay nasanla sa ating kaaway na walang iba kundi Satanas, at ang nais ng Panginoon ay tayo'y kanyang tubusin. At yun nga po ang ginawa ng Panginoon, mahigit 2,000 taon lang nakaraan, tayo po'y tinubos, hindi ng pera, hindi po ng peso, hindi ng yen, hindi ng dollar, kundi ng buhay at ng banal na dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya po, muli po sa umagang ito, muli pong nag-aanyaya si Brother Rex, tayo po'y manalangin at tanggapin si Kristo sa ating buhay. Panginoong Jesus, kami po'y nagtitiwala sa iyo na ikaw ay namatay at muling nabuhay para sa amin. Kaya naman, Panginoon, kami sumasampalataya sa iyo at nananalig na ikaw ang aming tagapagligtas. Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking Panginoon, aking tagapagligtas. Amen. Kapatid, kung ikaw ay na-bless na pagpala ng broadcast na ito, muli po inaanyayahan kitang mag-email sa akin. Ang akin pong email address, restamerica@yahoo.com.ph. God bless and bye-bye.